2,000 years ago, ipinanganak na ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God was manifest in the flesh. For without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Iyan po'y nangyari, maminamahal, nung kapanahonan ng malapang Kristo 2,000 years ago. Pero saan ka, maminamahal, yung mga ibang mga churches dyan na may mga matutulis, may mga church, malibot yung church pang minamahal sa buong mundo. Kunti lang ang katulad natin na nananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Lahat hindi naniniwala na si Kristo ang Diyos. May mga Biblia din sila. Hindi sila naniniwala na ang ating mahal na Panginoong Kristo, ito yung Mesayas na hinihintay. Na ito ang ating tagapagligtas. Hindi sila naniniwala. Makita nyo yung mga kakita nyo yan? Paglabas mo pa lang dito sa Santa Rita, mayroon ng simbahan dyan sa galiwang kaliwa nyo. Hindi Diyos si Kristo, tao lang. Paglabas nyo, pag maglakad pa kay Bandaron, papuntang bayan, mayroon ba bandang kaliwa? Mayroon naman simbahan dyan, napakalaki. Mormons yata yun. Hindi rin naniniwala na si Kristo'y nag-iisang Diyos. Pagpunta mo doon, paglabas mo doon diyan sa may intersection, diyan sa may malapit sa Victory Liner, paglipat mayroon doon St. Joseph. Naniniwala nga sila si Kristo'y Diyos. Pero isa lang sa mga Diyos, ang dami nilang Diyos. May mga rebulto, may mga rebulto nila St. Peter, St. John, St. Joseph, St. Mary. Wala pa rin kaligtasan. Kaya kung lilibutin mo itong buong Olongapo, sa buong simbahan dito, wala kang makikita, mga minamahal na nagtuturo ng katotohanan, kundi ang banal na gawaing ito, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade. Kung dito sa bandang kanan naman, meron ako nakitang simbahan dyan. Kung halimbawa dito kay Lalabas Santa Rita, papasok kayo, papunta kayo ng bayan. Ni bandang kanan, may simbahan dyan, JIL. Tatlo naman ang Diyos. Si Kristo'y Diyos Anak. May Diyos Ama. May Diyos Espiritu Santo. Kapag nagsamba ka, kailangan natiin mo isip mo, ay baka magalit si Diyos Ama pag kay Kristo lang ako sumasamba. Pag si Kristo naman, pag yung Ama naman ang sinamba mo, Father, ay baka magalit yung Diyos Anak. Kailangan tatlo pagsabayin ko. Samantalang, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Paano mo masasamba ang Diyos ng buong lakas, buong isip, buong puso, buong kaluluwa kung tatlo ang paniniwala mo sa Diyos, tatlong persona? Dito sa Biblia, maminamahal, si Kristo ang kaisa-isang Diyos. God was manifest in the flesh. Yung God the Father, nagkatawang tao, kaya naging anak ng Diyos. Kasi Kristo tinatawag ding anak ng Diyos. Nung siya bumalik na sa langit, Espiritu na siya. Yun ang talagang anyo niya, yung nature niya, Holy Spirit. Pero hindi magkakaiba yung Father, Son of God, at Holy Spirit. Yan ay taglay ng ating mahal na Panginoong Kristo. Si Kristo ay God the Father. God was manifest in the flesh, kaya nagkaroon ng Son of God. Ngunit, ang tunay na anyo ng Diyos, hindi nakikita. Holy Spirit, yan ang kanyang nature. Ganun lang kadali intindihin. Amen? Pero makita nyo yung mga paniniwala ng mga iba't ibang religion throughout the world, ang gulo. Ginugulo nila, maminamahal, ang paniniwala. Kaya nga, napakalaga, maminamahal, na malaman nyo po ang banal na salita ng Diyos. At pag nalaman mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nalaman mo ang katotohanan, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Pag natagpuan mo ang katotohanan, mga minamahal, unahin mo na ang kaharian ng Diyos. Wala nang ibang bigyan mo na importansya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka paglulugiin ng Diyos, maminamahal, pag sumunod ka. Walang Kristiyanong sumunod na nalugi sa paglilingkod sa Diyos. Amen?
Dito po, maminamahal, sabi ng Roma, Kapitulo 2, talatang 13. Sabi po ng talata rito, maminamahal, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang magiging ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima ang siyang aariing ganap. Ibig sabihin, maminamahal, pag natagpuan mo ng katotohanan, samantalay mo, sumunod ka na. Amen? Sumunod ka na. Kasi ang daming mga mananampalataya sa ibang religion, wala sa katotohanan, masikap silang sumusunod. Pero wala sa katotohanan, walang kaligtasan. Pero sa ating banal na gawain, talagang 100% maminamahal, tama ang pananampalataya, tama ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tama ang turo, pero pag hindi ka sumusunod, bali wala, hindi ka rin magmamana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang hindi tagapakinig ang siyang magiging ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Roma 2, talatang 13. Amen. Kaya nga, kung mababasa niyo po, maminamahal, sa Revelation chapter 1, verse 3, basahin po natin, ang sinabi rito ng ating mahal na Panginoon na mapapalad ay yung mga nakikinig, nagbabasa at tumutupad. Hindi sinabing nakikinig at nagbabasa lang. Useless yan, maminamahal. Para ka lang katulad yung binasa natin kanina. Nakinig lang sa sinabi ng Ama pero hindi naman sumunod. Umuo lang siya, opo. Amen. Amen lang ng amen. Hindi naman sumunod. Samantalang yung pangalawang anak, hindi siya sumunod. Sabi niya, hindi siya umuo sa kanyang ama, pero sabi niya, pagkatapos nagbago isip niya, sumunod siya. Kaya sabi, sino ang maaariing ganap? Yung nagsabing hindi, pero sumunod, yung nagsabing oo, pero hindi sumunod. Sabi, yung sumunod ang inaring ganap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Revelation 1:3 tsaka Matthew 7:24 up to 27. Kindly, maminamahal. Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Amen. Mateo Kapitulo 7, ang talata po ay 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig na aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig na aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Mahina. Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang aariing ganap ay ang sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sinabi, mapalad ang mga nakikinig, mapapalad ang mga bumabasa, at mapapalad ang mga tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, huwag lang tayo maging tagapakinig. Kasi walang iniwan, maminamahal, walang iniwan ang ating pananampalataya sa mga nakita niyong ang paniniwala nila, hindi si Kristo Diyos, pero sila ang masikap sumunod. Ang sikap sumunod yan, 4 times. 4 times yung pagsamba nila. Tapos pag sarado na, pag halimbawang na-late ka, sarado na. Hindi ka na pwedeng pumasok. Kaya yung iba, ayaw umabsent. Nakita ko, nandun sa pintuan, tinatapat yung tenga dun sa pinto. Para lang makarinig ng mga kakaluskos. Makarinig kung ano yung mga bagay nandun sa ginagawa sa iglesia. Tayo, mga minamahal, kahit anong oras ka dumating, hindi sinasarado ang ating gate. Kahit anong oras ka dumating, kahit anong oras ka umalis, nasa sayo, binibigyan ka ng Diyos, maminamahal, ng karapatan. Pero
sa pamamagitan po, maminamal ng iyong pagsunod, doon ka maliligtas sapagkat nalaman mo na ang tama, malalaman mo, maminamal ang totoo, ngunit kinakailangan tuparin mo sapagkat hindi ang mga nakikinig lamang ang aariing ganap, kundi ang tumutupad sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sinabi mapalad eh. Mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa, at mapalad ang tumutupad. Tatlong bagay yan. Pag sinabing mapalad ang nakikinig, okay na, wag na sumunod. Pag sinabing mapalad ang nagbabasa, di ba, okay lang, wag ka nang makinig, wag ka nang sumunod. Pero tatlong hiningi sa atin eh. Mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa, at mapalad ang tumutupad. Pagkatapos mong pakinggan, pagkatapos mong basahin, sundin mo, sumunod tayo mga minamahal sapagkat sabi ng banal na kasulatan, dito po tayo aariing ganap sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Bakit sinabi ng Biblia mapalad ang sumusunod? Kasi pag hindi ka sumusunod, sabi po ng Mateo, nabasa po natin, kaya't ang dumirinig ng aking salita at ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa malaking bato. At sabi rito, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ilabas niyo muna yung bata, kindly, ma-distract yung ating pagpupuro. Pakilabas niyo muna, ilaro niyo. At ang sabi, ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap, matutulad sa taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na yaon at nabagsak, kakilakilabot ang pagbagsak. Ibig sabihin namin naman, pag sumusunod ka sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, dalawa ibig sabihin yan. Pag dumating ang mga pagsubok, dumating sa iyo ang mga trials, mananatili kang matatag, nananatili kang nakatayo sapagkat sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ang magliligtas sa iyo yung pagsunod mo. Aalalayan ka ng ating mahal na Panginoon, pero kapag ikaw ay nakikinig at hindi tumutupad, sabi ng Biblia, dumarating ang malakas na alon, dumarating ang malakas na hangin, at sabi kalagim-lagim ang kanyang kahinatnan sapagkat hindi siya sumusunod. Para siyang nagtayo ng bahay sa buhangin. Pag ikaw ay sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para ka nagtatayo ng bahay sa matibay at malaking bato. Amen? Kahit dumating ang malakas na hangin, dumating ang malakas na unos, dumating ang bagyo, nananatili kang nakatayo sapagkat ang bahay mo'y matibay, nakatayo sa malaking bato. Dalawang ibig sabihin niyan, mga minamahal. Kung dumating sa iyo mga trials, dumating sa iyo mga pagsubok, magiging matatag ka sapagkat ang pananampalataya mo'y nakatayo sa matibay na bato. Sa literal, pag dumating ang mga kalamidad, dumating ang malakas na lindol, dumating mga malakas na bagyo, volcanic eruption, hindi ka rin mapapahamak sapagkat sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya mo'y nakatayo sa matibay at matatag na bato. Yun ang ibig sabihin nun, mga minamahal, literal and spiritual. Pero kung pakikinig lang, hindi mo na masunod, huwag kang umasang ililigtas ka ng Diyos. Ano susundin mo? Hindi ka naman nakikinig. Dito makikita nyo yung interesadong sumunod, yung nakikinig. Attentive yan. Pero pag hindi yung walang interes sumunod, makita nyo, tutulog-tulog lang, hindi interesado yan. Kaya nga, akala nila ang logi yung preacher. Bahala ka dyan, brother boy, wala akong pakialam sa'yo. Tulog ako. Hindi mo alam ikaw ang logi. Pag dumating ang kalamidad, dumating ang bagyo, dumating ang lindol, hindi ka kayang iligtas ng Diyos kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka interesadong makinig. Hindi tao ang pinakikinggan natin dito, pinababasa lang sa atin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang sinusunod natin kapag sumunod tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, kung mababasa nyo rin po, maminamahal dito sa James chapter 1 verse 22, sinabi rito, maminamahal, ang mga nakikinig, sabi rito, binibigyan tayo ng babala na huwag tayong maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad tayo. Sabi rito, James 1:22 up to 25.
Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1, ang talata po'y 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya sa isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Minamahal, pag ikaw ay tagatupad, sabi ng banal na kasulatan, pagpapalain ka. Sabi ng banal na kasulatan, hindi aariing ganap sa paningin ng Diyos ang mga tagapakinig lamang. Sapagkat sabi rito, dapat maging tagatupad kayo ng salita. Huwag maging tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pag nakikinig ka lang pero wala kang interes na sumunod. Kasi sa pakikinig pa lang, maminamal, malalaman mo yung interesadong sumunod. Doon pa lang sa paraan ng pakikinig niya talagang, sa itsura pa lang ng mukha niya, attentive. Ano yan? Desididong sumunod yan. Kaya nga, ako pag nangangaral ako, tinitignan ko yung mga itsura ng mga nakikinig, nalalaman ko yung hindi interesadong sumunod. Nalalaman ko, dito pa lang, nakikita ko dito, yung mga Kristiyanong gustong sumunod at yung ayaw sumunod sa pamagitan ng paraan ng kanilang pakikinig. Doon pa lang sa itsura nyo, nalalaman ko na kung kayo'y interesado o hindi. Pero, kami po ay tagapag-asik lamang, tagapagpahayag lang ng salita ng Diyos. Hindi kami ang tagapagligtas. Ang Diyos ang magiging tagapagligtas natin. Ang paraan kung paano tayo iligtas ng Diyos ayon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, maminamahal, sapagkat kung sino mang tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng tao na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis pagdakay nakakalimutan niya kung ano siya. Ang taong nakikinig lamang pero hindi sumusunod, katulad ng tinitingnan niya yung kanyang sariling sa salamin. Pagising niya, bangon siya, wow, ang gulo ng buko. Ang dami kong muta. Naku, kumalat na yung laway ko, natuyo na yung laway ko. Mamaya maghilamos ako. Kasi umalis, nakalimutan na. Nakalimutan niya kung hindi mo na siya naghilamos, hindi mo na nagpunas na mukha. Nakalimutan niya. Kasi wala na siya sa harap ng salamin. Nakalimutan niya yung itsura niya sa harap ng salamin. Kaya nga, sabi ng Biblia, dapat hindi tayo taga-pakinig lamang, kundi taga-sunod. Amen. Sabi ng verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, pagpapalain ang taong yan sa kanyang ginagawa. Pag ikaw ay nakikinig na minamahal at hindi lumilimot, kundi kay tagatupad, sabi ng Biblia, para gumawa, ay pagpapalain ang taong yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Material, physical at spiritual. Lalago ang pananampalataya mo. Magiging mapalad ka, maminamahal. Gaganda ang kabuhayan mo. Gaganda, maminamahal, ang iyong spiritual life. Hindi porket maganda kabuhayan mo, pero hindi maganda spiritual life mo, hindi nangangahulugang pinagpala ka ng Diyos, maminamahal. Kailangan unang gaganda ang iyong spiritual life bago ang iyong tinatawag na material life. Bago ka pagpalain ng Diyos, dapat makita niya na maganda ang buhay spiritual mo sapagkat kapag gumanda ang kabuhayan mo, pero mga minamahal, hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka tumutupad, hindi galing sa Diyos ang pagpapala mo. Hindi galing yan, mawawala yan, pansamantala lang yan. Pero ang kayamanan galing sa Diyos, ang material na galing sa Diyos,
galing sa masikap nating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Basahin po natin ang uling dalawang talata, maminamahal, dalawang uling talata. Jeremias 42 verse 6 at Deuteronomy 11, 27 and 28. Dito po sa Jeremias Kapitulo 42, talatang 6. Maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsuguan sa iyo, upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos. Deuteronomio 11, 27 and 28. 11, talatang 27 hanggang 28. Ang pagpapala kung yung didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na akin iutos sa iyo sa araw na ito. 28, at ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tignan niyo, maminamahal, sabi sa mabuti o masama ay tatalimahin namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos na siya naming pinagsuguan sa inyo upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoong Diyos. Pag Kristiyano ka, maminamahal, parang minsan ang salita ng Diyos hindi mabuti para sa iyo. Lalo na pag tinatamaan yung ego mo. Pero sabi ng Biblia, mabuti o masama ay susundin namin ang tinig ng mahal na Panginoon sa ikabubuti natin. Lahat ng salita ng Diyos, maminamahal, para sa ikabubuti natin. Amen. Kaya lang minsan iniisip nating masama ang salita ng Diyos pag medyo tinatamaan yung pride natin, tinatamaan yung ego natin. Nagiging masama ang mabuting salita ng Diyos kasi nga tinamaan tayo. Kaya iniisip nating masama ang salita ng Diyos. Bakit ganun ang salita ng Diyos? Ganon. Kaya nga, sabi ng mga banal na kasulatan, dito po ay nakasalalay po ang pagpapala at sumpa. Pagpapala, kung diringgin mo ang tinig ng mahal na Panginoon, ngunit sumpa naman kung hindi mo diringgin ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Sa mga pinagpapala, sa mga Kristiyanong mga minamahal tumatanggap ng pagpapala, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, bunga yan ng pagsunod nyo. Amen! Pero, mga minamahal, kung ikaw ay hindi naman nakikinig at hindi ka naman sumusunod, pinagpapala ka, balang araw, dadaan lang sa kamay mo yan. Mawawala din yan. Aalisin din sa iyo ng Diyos yan. Sapagkat ang patuloy na pagpapalain, yung tumutupad at nakikinig ng salita ng Diyos. Pero sa mga pinagpapala, pero hindi nakikinig at hindi tumutupad, dadaan lang sa kamay nila. Ang pagpapala, mawawala din po yan parang bula. Ngunit ang tumutupad at nakikinig, sabi pagpapalain ng pagpapalain, hanggang siya po, maminamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasabi ni Jeremias, sa mabuti o sa masama, ay susundin namin ang aming mahal na Panginoon sapagkat ito ay para sa aming ikabubuti upang tayo po, maminamahal, ay pagpalain ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po tumayo.